manghod sa ato ang pagtuong Katoliko. Unya ang iyahang gusto nga tema mao ang kabahin sa mahal nga Birhen Maria. Unya nindot baya kay nga topic about Mama Mary. So ang tema mga kaigsuonan atong pamatud-an nga si Santa Maria walay sala sumala sa Biblia. Kini magong pagawalay sala ni Santa Maria gitawag ni sa Iglesia Katolika og Immaculate Conception, o gipanampon si Santa Maria nga walay sala nga panulundon. Kung ato ning naturong pagkasulti, walay sala ang mahal nga Birhen Maria o Immaculate Conception, nga diha pa lang sa taguangkan sa iyang ginikanan si Santa Maria hawa o wala gyoy sala, dili sama nato nga adunay sala nga napanunod nato gikan sa atong unang ginikanan. Ug mao nay rason ngano kita bunyagan ta kay tungod kay nakapanunod ta sa sala sa atong mga unang ginikanan. Apan ang atong mahal nga Birhen Maria usa ka babae nga espesyal, usa ka binuhat sa Dios nga espesyal kaayo, kay mao ra ning tawo nga gilain sa Ginoo nga dili makasala o dili manunod sa sala sa atong unang ginikanan gawas ni Jesus Christ. Mao ni ang atong mahal nga Birhen Maria. Karon mga kaigsuonan, unsa may atong biblical na prueba niini kining pagka-Immaculate Conception o pagkawalay sala ang pagkaputli ni Santa Maria. Kining pagkaputli o pagkawalay sala ni Santa Maria, ini nga pagtulunan implicitly, moingon kitag implicitly, dapat makahibaw ang atong katbang niini. Pag moingon kitag implicitly, mabasa nato sa Biblia dili direct nga pagkasulti. Kanang pagkawalay sala ni Mama Mary implicitly mabasa na nato diya sa Biblia, pero dili siya direct nga pagkasulti o dili siya litra por litra, pero implicitly sa ato pa dunay teksto nga atong mabasa nga dili siya direkta nga pagkasulti, pero masabot nimo nga si Santa Maria walay sala. Unang teksto nga akong gamiton nga implied ni natos mahal nga Birhen Maria nga si Santa Maria wala gyud maulipon sa sala o wa gyud siya sala. Una, kining naa sa Genesis chapter 3 verse 15. Mabantayan ninyo mga kaigsuonan kung magtuon ta diha sa Biblia nga dunay magkaaway ang serpente, ang yawa katong bitin og ang babay. Unya ningon dito ang Ginoo, magkaaway ang yawa ug ang bitin, ay ang magkaaway ang yawa ug ang babay, ang bitin ug ang babay. Unya ningon dito ang Ginoo nga ang babay muyatak sa ulo sa bitin. Unya nasayod man gyud kita kung magtuon ta sa Biblia nga kanang bitin nagsimbolo kana siya sa yawa. Ug nasayod kita nga ang yawa maoy amahan sa sala. Mabasa na sa Hebrehanon kapitulo 2 nga ang yawa mao'y amahan sa sala. Unya unsa may nahitabo mga kaigsuonan, kung imong basahon ang Genesis chapter 3 verse 15, ang yawa nga mao ang bitin gitumban, giyatakan sa babay. Sa ato pa ang amahan sa sala giyatakan lang ni Mama Mary. Kay nga naman, kay si Mama Mary mga kaigsuonan wala mailawom sa sala, kundi ang sala ilawom ra sa mahal nga Birhen Maria. Kay nga naman, kay ang yawa nga mao ang bitin giyatakan ra man sa babay. Mao man giingon diya sa Genesis 3:15 nga ang babay muyatak sa ulo sa bitin. So klaro og tataw mga kaigsuonan, kana pa lang nga teksto mo prueba na nga si Mama Mary wala gyud siya maduhigi sa sala, wala gyud siya maguniti sa yawa, kay gani ang yawa iya ra man gitumban o giyatakan. Mao na mga kaigsuonan unang prueba. So implicitly masabot na nato nga si Santa Maria, ang Birhen Maria wala mailawom sa yawa, wala mailawom sa sala. Karon unsa man ikaduhang ebidensya nako nga ang mahal nga Birhen wala gyoy sala? Ang ikaduhang prueba nako nga si Santa Maria walay sala o Immaculate Conception kadtong salutation ni Arkanghel Gabriel. Unsa man ning salutation sa Anghel Gabriel? Kung mabasa ninyo, kung basahon ninyo ang San Lucas 1:28, klaro kay na
ang anghel miingon ngadto sa mahal nga Birhen Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sa ato pa mga kaigsunan, mabasa na diha sa Lucas 1:28 sa bugna version ng Biblia o sa Duway Rims version na nag-ingon nito, Hail, full of grace. Mo nag-ingon sa anghel nga si Santa Maria puno sa grasya. Unya karon mga kaigsunan, kay mao man nay gisulti sa anghel Gabriel ngadto ni Mama Mary, mao man gitawag og kanang salutation ni Saint Gabriel ngadto ni Mama Mary nga si Mama Mary puno sa grasya. Karon sumala sa Biblia ang tao nga puno sa grasya matud pa ni San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili makagahom diha kaninyo basta kamo puno sa grasya. Naana sa Roma 6:14 nga kanading tao nga puno sa grasya o ang tao na ilang sa grasya dili mugahon ang sala diha kaniya. Unya, kumusta man si Mama Mary? Sumala pa sa Lucas 1:28 si Mama Mary puno man sa grasya. Unya, unsay giingon ni San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili mugahon kaninyo kung kamo puno sa grasya o ilawom sa grasya. Sa ato pa mga kaigsunan, implicitly si Santa Maria wala magahom sa sala o wala gyud siya sala. Kay nailawom man siya sa grasya. Dili lang kay nailawom sa grasya, puno gyud siya sa grasya. Sumala pa sa anghel. Ya karon brother Suliano, kung ang tao puno sa grasya, makasudi ang sala diha niya. Pangutan-a San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili mugahom kaniya kung ang tao na ilawom sa grasya, kung ang tao puno sa grasya. Mao na ang ikaduhang ebidensya nako nga si Santa Maria full of grace. Mao nay rason ngano si Santa Maria wa gyud maigo sa sala tungod kay puno siya sa grasya. Unya mga kaigsunan, kani ba yung pagkapuno ni Mama Mary sa grasya? Sa Griego ani gitawag siya kikaritomene. Pag mingon dili ta kikaritomene, diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan, puno na gyud siya sa grasya. Ang grasya naana ni Santa Maria diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan. Og maunay rason nga dihang gipakatao si Santa Maria o bisa si Santa Maria gibunti siya sa iyang ginikanan, wa gyud siya maigo sa salang panulundon. Kay diha pa lang sa tiyan sa iyang ginikanan, giputos na siya sa grasya sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan. Karon ikatulong ebidensya nako nga si Santa Maria putli ug walay sala. Awit 4:7. Unsay giingon sa awit 4:7? Pagkatahom kagayon akong pinangga, pagkahingpit mo gayon ug pagawala gyoy mansa kanimo. Klaro kay ha? Awit 4:7. Matod pa diri sa awit 4:7, mabasa na natos Biblia nga niingon dinhi, pagkatahom kagayon akong pinangga. Nadi pinangga ang Ginoo. Nya unsay giingon diri? Pagkahingpit ka, pagkahingpit mo gayon ug pagkawala gyoy mansa kanimo. O unsa man ibot pasabot anang mansa? Dili man ang mansa nga hugaw sa salila. Ang buot pasabot anang mansa mao nang mansa sa sala. Walay mansa sa sala ang atong mahal nga Birhen Maria. Awit 4:7. Unya kung inyo ng sabto ng awit 4:7, mao na siya ang kahulugan sa Immaculate Conception, brother. Kanang pagkawalay mansa ni Santa Maria, kung inyo ng sabto, mao man ang kahulugan sa Immaculate Conception. Unsa may binisaya ng Immaculate Conception? Gipanamkon si Santa Maria nga walay mansa sa sala. So awit 4:7, kung inyo ng sabton ang iyang kahulugan, awit 4:7, mao na ang pagkawalay mansa sa sala ni Santa Maria o Immaculate Conception si Santa Maria. So kini nga tulo ka kining tulo ka mga ebidensya gikan sa Biblia, mao ni siya gitawag na kong biblical proof nga si Santa Maria Immaculate Conception o putli o walay mansa sa sala si Mama Mary. Pero subok kay pamalandungon mga kaigsunan, salamat bro. Subok kay pamalandungon nga dunay mga ikatbang natos pagtuo nga ang inahan sa Ginoo ila mang butangan og sala. Ila man pagkasadon kay para nila kay si Santa Maria lagi kuno tao. Ila man kuning basahon ning Roma 3:10. Inatog bakakon di ba mugawas man yun eh. Roma 3:10 kama 23. Miingon dayon ni sila si Maria walay dili, si Maria naay sala. Oh, si Santa Maria kuno nakasala kay tungod kay naas Biblia nga ang tanan tao nakasala. Oh, di ba mao man ilang gamiton. Roma 3:10-23. Pero kung ato nang
kana nga teksto brother ako nang pabuton. Pero naay ginindot nga tubag anak. Kanang giingon nga tanang nakasala, walay usa nga matarong si Santa Maria mga tigsunan nahigawas ni anang balaura. Kay nga naman, kay si Santa Maria diha pa lang sa tiyang siyang ginikanan, exempted na siya sa gitawag na tuog sala. So kana nga balaod, kanang pag-ingon ni San Pablo nga ang tanang tao nakasala, walay tao nga matarong, si Santa Maria nahigawas ni ining maong balaura. Oh, timani ha? Iksoon? Jano Suliano, timani. The way of truth, ang imong pundok. Timani, nahigawas si Santa Maria ni Ana. Tungod aning tulo ka bersikulo nga gigamit ako. O niya, moingon na yun ni siya si Maria, nalipay pagapot sa manuluwas. Busa, may sala day si Mama Mary. Mao man sa garang gamiton sa mga siktang sulpot. San Lucas 1:47. Nga niingon si Santa Maria nga nagakalipay ang akong kalagong nagahimaya ang akong espiritu tungod sa pag-abot sa akong manuluwas. Nya moingon na yun ang akong katbang, kung way sa si Mama Mary nganong nalipay man siya sa pag-abot sa manuluwas. Iman ibro naaga po'y nindot na tubagana. Kanang San Lucas 1:47, kung imo ng sabto diha, kung moingon ka sa Santa Maria giluwas kay naay sala diha kana sayop pagsabot sa mong teksto. Pero kung imo yun ng sabton ang maong teksto, dinasig yun sa panabot sa simbahan Katoliko kanang pagka niluwas ni Santa Maria. Sakto man na si Santa Maria giluwas pero kanang iyang pagka naluwas dili sabton nga naay sala si Santa Maria. Kanang pagka naluwas duhay klase ana. Duha ka klase ang pagkaluwas ni kanang pagkaluwas. Una, kanang gitawag og preventiva. Giluwas na siya Mama Mary nga dili makasa. Giluwas si Santa Maria napas niya sa ginikanan aron dili maigo sa sala. Muna gitawag og preventive salvation. Mo na naangko ni Mama Mary. Tinuod sakto man na si Mama Mary giluwas aron di makasa. Oh. Pero kining ato giluwas ta kanang gitawag og giluwas ta tungod kay nakasa na ta. Mo na gitawag og restorative salvation sa ato ana. Pero si Mama Mary, special case Mama Mary. Nganong dili man special sa Ginoo si Mama Mary, nga inahan man na sa Ginoo. Siya may gipili sa Ginoo aron diha magpakatao ang ikaduhang persona. Last 2 minutes. Mo na mga kaigsuonan, hinaot mga kaigalaan nga masabtan ninyo kining tulo ka punto nganong si Santa Maria walay sala o immaculate conception. Una, siya'y bipildi sa amahan sa sala, siya'y miyatak sa yawa. So lakto pagkasulti wala bugahom ang sala diha kaniya. Roma 6:14, ang tao na ilawom sa grasya dili makagahom ang sala niya. Kunya si Santa Maria kumusta man? Nailawom ba sa grasya? Yes, nailawom kay puno ko siya sa grasya. Ikatulo, si Santa Maria full of grace. Puno sa grasya si Santa Maria. Maunay rason ngano si Santa Maria wala gyud sala kay puno siya sa grasya. Kana pitong batol nga nature spring, kung puno na sa tubig, sudlan pa na nimo dili pa na makasuot pang naing tubig. Kaya nga naman puno naman ang batol. Mao po na ang kahimtang ni Mama Mary. Si Mama Mary puno sa grasya ang iyang kalag. Maunay rason nganong way sa Last 1 minute. Onya ikatulo, awit 4:7, klaro kaayo nga dunay matahom og pinangga kay Ginoo, hingpit og wala gyoy mansa diha kaniya. Kinsa man ni kung inyong sabton ang kanang kahulugan sa pagawalay mansa, mao nang tawag og Immaculate Conception o si Santa Maria Putli sa dihang panangkon si Santa Maria. So maora na mga kigsunan kana nga mga teksto o prueba nganong moingon ko si Santa Maria walay sala ug magpaabot ko sa akong katbang kanang pinakalisod nga pangutana ato nang paaboton mga kaigsunan kay makasiguro ko na ay tubag ang simbahan na kay tanang mga pagsupak sa mga laing tinuhuan naa na giandam ang simbahan kung sao na siya pagtubag mga kaigsunan. Dagang salamat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong hapon kanato tanan. Time. Tukod. 15. 10 minutes daw. Posta kung na yung fiction. Okay, Bro J. Start. Una na akong pangutanan nimo sa sumala sa unang teksto nga imong gibuhian sa Genesis 3 versikulo 15.
Ako pangutan na nimo, kini ba nga teksto sa Genesis 3 versikulo 15? Si Maria ba ang ipunting ani? But yes, in terms of prophetic habot pasabot. In terms of kanang propesya si Mama Mary. Pero in terms of literal context, ang si iba. Kung atong basahon ang literal context yun na. Pero in terms of prophetic, si Mama Mary na kay kana kung giingon diha, muyatak mas bitin. Nya si Mama si iba di man na pwede kayatak bitin kay napildi man siya siyawa. So di siya pwede kayatak. So in terms of prophetic, as Mama Mary na, kay wala may laing babae nga mipildi siyawa si Mama Mary naman. Sunod pangutana. Okay, sumala sa imong giingon nga si Mama Mary ang giingon ka sa prophetic. In terms of prophetic. Tuguti ko nga akong basahon na, ako na ipangutanan nimo kini mo sa gitawag og premise. Sumala sa imong giingon nga prophetic, sa mabasa nato diri sa Roma 16 bersikulo 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Ako mo tana. Kinaingon man ka nga si Maria ang gitag na anini. Unya naingon si Apostol Pablo nga si Kristo man di ay ang katumanan na ini. Ako mo tana. Kinsa may nagsulti ninyo tinuod si Apostol Pablo o ikaw? Ba kaming duha. Kay ang imong gigamit Roma out of context. Kay nga naman ang gisgutan sa Roma si Kristo, pero ang gisgutan sa Genesis 3 si babae. Kano sa man na babae si Kristo? Ang gisgutan niya ang babae mo'y muyatak sa bitin. Dili lalaki. Kay kumingong kag lalaki aw si Kristo ang katumanan. Pero babae man. Nya in terms of prophetic, wala may laing babae nga napildi sa yawa ang mahal nga Birhen Maria. So kanang imong Roma out of context kay wa ko mo gamit anang Roma. Ang akong isgutan kay Genesis 3:15. Adto ka mangutana sa akong gigamit. Okay. Time na? Sige bro. Sumala sa imong giingon nga out of context. Ako na sad ni siyang basahon. Premise. Ingon siya. Kay ang atong gidibatihan sumala si Biblia og referensya. Ingon siya there, he will crush your head. Unsay giingon? The struggle between God and evil one played out in the heart and history of mankind. The offspring of the woman would eventually crush the serpent heads. A promise fulfillment in Christ. Ako mangutana nimo. Kinaingon ka man nga out of context. Out of context ang akong gibasa. Kinsa may sakto ninyo aning giaprubahan mismo sa inyohang mga seminaries nga kini siya nga statement sa Genesis 6 to 15 naglanggob ni siya ngadto sa tagna sa Roma 16 bersikulo 20. Asay sakto ninyo? Ako ba sakto lagi ming buha ikaw mo nasayop kay ang kana laging Roma imong gigamit nga muyatak pud sila sa bitin out of context na kay nga naman ang giskutan do sa Genesis 3:15 babae unya sa Roma kay wa man nahiskutig babae diha ang giskutan diha sa imong gibasa si Kristo unya ang giskutan sa Genesis babae man na babae na ba si Kristo ana sa pa isa o pa kamaman wa na pa ko 1 minute explain nya ang gingon pa dito kanang Genesis 3:15 ang kahulugan yun na sa propesiya mao si Mama Mary na muyatak sa bitin. Oh, mo na akong tubag brother. Okay. Sumala sa imong giingon nga sakto mo na ini duha. Kamo mo gid siguro kamo mo sabot og English bisan sige, siguro sige. dito. Basahon ako balik. The offspring ang kaliwat of a woman would eventually crush the serpent's heads. A promise fulfillment in Christ. Kini nga saad natuman ngadto nga Kristo. Nganong moingon man ka? Ang puta na, nganong moingon ka man nga parehas mong sakto nga ang iya fulfillment si Kristo man mo si Maria man. Tubag, ang giskutan diha wa man mingon not Mary. Ang gingon diha fulfillment sa to pa ang katumanan duha man na si Kristo ug ang iyang anak. Kay di mo na pwede po nga si Kristo mahabilin. Di sa pwede nga si Kristo maginusara ug way inahan. Kanang duha lang ko na si Mama Mary og si Kristo. Mo na ibot pasabot sa simbahan pero wa mo ingon ang simbahan diha sa imong gibasa not Mary. Ingon ba diha nga dili si Mama Mary? Wala mo ingon oy. Ang ingon diha fulfillment ngadto kang Kristo. Ngano mingon ka ngadto kang Kristo kay kanang Kristo diha gikan man na sa babae. Sa to pa ang muyatak di ay si Mama Mary uban ang iyang binhi. Ang sama niyang binhi si Kristo. Sa to pa mag-uban na sila.
si Kristo ug ang babae, inahan ug ang anak. Pero niingon ba diha sa imong gibasa nga refers ni Christ, not Mary? Wala man mingon nga not Mary. Imo ra man na sunod pangutana. Sa ato palagi, ang ako pangutahan na si Mua, sayop na itong imong gingon kanina nga, kining Wala. akong gibasa, ay sa, Oh. sayop lagi na imong gingon kanina nga, kining akong gibasa sa Roma 16, versikulo 20, nga si Kristo ang katumanan. Kaya sumala sa gibasa diri, si Kristo ang katumanan. Tubag, Nang imong gingon kanina nga si Kristo sa ito, pasayop tayo mong isulta na. mas mahimo kang masayop kung moingon kag not Mary. Pero kung moingon lang kang Christ, katumanan, aw mag-uban man gyud na si Kristo ug ang iyang inahan. So ang miyatag sa bitin dili lang kay si Mama Mary, uban na ang iyang anak. Kay kana lagi si Kristo binhi man na, anak man na sa babay. So muyatag si Mama Mary, uban kang Kristo. Kay si Mama Mary wa man siyang kaugalingong gahom, ang gahom gikan man siyang anak. So aron makayatag siya sa bitin, makapildi siya bitin, kinahanglan mukuyog gina iyang binhi, apil gina iyang anak. So pag moingon kani kag not Mary, kay Christ alone ra gyud ang katumanan na diha ta masikyat. Pero kung moingon lang kag Christ, okay ra na. Nakatulit ko hinung ka na, kay pabor ka na na. Sunod pangutan na. Oh. Okay. Sumala sa imong giingon nga, si Maria mo yung spring, siya mo ikatumanan sa imong gisulti kanina. In terms of prophetic. In terms of prophetic. Ako naman nagitubag po kanina nga, ang pangutan na si mo nga ang propesya gisulat na mo ginani Apostol Pablo. Roma 16 versikulo 20 ang sa prophetic si Jesus Christ. So, ang akong pangutan na, kaya mo manggi view sa Genesis 3 versikulo 15. Na ba kay passage or other evidence nga sama sa kong gibasa nga si Maria mo ay katumanan ani sa other passage na wala. Naa in terms of kanang footnote sa Catholic Bible. Naa. Kung sa gingon diri, Genesis 3:15. Anya ang sa giisgutan diri Genesis 3:15. Ato basahon na. Oh, diri oh. Nagtudlo si Maria gipanamkon nga walay sala, Immaculada Conception. Oh, Genesis 3:15. Okay. So, ang katumanan lagi, ang Immaculada Conception, nga maoy mo yatak sa bitin, pero dili siya mag-inusara. Nagyod ang iyang anak, ang iyang anak, mo man to'y binhi niya. Mo man to'y muhatag niya gahom, aron aduna si katakos mo kildi siyawa. Sunod ang utana. Okay. Sumala sa teksto sa Genesis 3:15, ang babae maoy mo yatak sa bitin. Ako mungutanan nimo. Na ba kay mabasa nga si Maria mo'y nagyatak sa ulo sa bitin? Tubak, in terms of prophetic na alagi, Genesis 3:15. Kung imo ng sabto ng propesiya ha, mamamili man yun na. Kay babae gisgutan, unya matod pa sa footnote, ingon diri ang babae, mao ang katawhan nga nagpakataw sa manluluwas. Kinsa man to'y nagpakataw sa manluluwas? Si Elizabeth di ay. Ang birhen man. So klaro kayo nga tanang babae sa Genesis 3:15, diha sa iyang propesiya, kung sabto nimo iyang propesiya, si Mama Mary lang ginabrad. So naay mabasa, diha sa iyang propesiya. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Oh. Sumala sa imong gibasa diha. Okay, tara. Oh. Imong gibasa diha nga kaliwat katawhan. Oh. Oh. Ang nagpakataw. Mao ang katawhan nga nagpakatao sa Dios. Ako puta na. Matawag ba nimo katawhan si Maria? Mahimo ba siya? Matawag ba nimo siya katawhan? Sumala da sa imong Kung dili man siya matawag og katawhan, asa man na siya si Mama Mary, dili siya tao. Di, ako kuan ba, matawag ba nimo siya katawhan? Kaya katawhan man gud, ang pagboto sa botana is plural. Oh, plural. Oh. Oo. Kung may kagipagkatao, tao, singular ra, si Maria raman. Kung may kagkatawhan, sa para sa gibasa diri bagalina. Oo, nga kini siya nagsimbolo ngadto sa mga iglesia. Oo, nya imo diha katawhan, manaw na. Mabasa ba nimo nga katawhan si Maria? Mabasa bilong siya sa katawhan. Bilong. Bilong Dili sa katawhan. Bilong sa katawhan. Mo may gingon diri ang babae mao ang katawhan. Nga nagpakataos manuluwas, usa ra man ang nagpakataos manuluwas. Daghan din nagpakataos manuluwas, usa ra man si Mama Mary raman. Pero magamit na to din nga si Mama Mary bilong siya sa katawhan. Kay tao man siya, isi man pugog mabilong siya sa mananap. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Biyahan ako kay biyahan ko to nga teksto. Sige. 5 minutes. Ikaduha. Kumana sa imong giingon kanina sa Roma 6 versikulo 14. Oo. Ngadto wadili na mo gahom ang sala tungod sa grasya. Nagingon siya dire. Premise. But where the sin increase, grace increase all the more. Kung sa Bisaya pa,
kung ang sala naga-increase, ang grasya usab naga-increase. Ako pagkutanan nimo. Kay si Maria wala may sala. Na sumala sa akong gibasa din tungod sa sala, ang grasya na increase. Sumala sa imong pamatuod, si Maria walay sala. Kung saon pag-increase sa grasya, nga si Maria wa may sala. Tubag, si Santa Maria dili sama nato nga mo increase ang atong grasya. Pinaagi si kamatayon ni Kristo ni increase ang grasya din kanato. Pero kang mamamirig nunit na mo increase pa yang grasya kay full of grace. Mo increase pa na nimo nga puno sa grasya sa mamamirig. Roma 6:14, ang tao nga nailawom sa grasya, ang sala dili mo gahom niya. Nga sumala sa imong pagtuo bro. Sayo pinang gisulti ni mamamirig San Lucas 1:28. Si Santa Maria puno sa grasya, nya mo increase pa na nimo nga puno naman sa grasya si mamamirig. So kanang Roma imong ipasabot nga mo increase ang grasya. Reperido na nato. Pero kang mamamiri, no need na mo increase ang grasya. Oy, kay full of grace ko si mamamiri. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sumala sa imong giingon nga sumala sa imong giingon nga putli gyud si Maria. Putli si Maria. Sumala sa akong ibasa. Sumala sa imong Oh, gibasa. wala may manisagot. Sumala sa imong gibasa. Oh. Mapukoy. Mapukadungog di gabasa gani. Pero sige lang, kasi imo man nagipahayag. Dinhi sa hub. Oh. Akong basahon, premise ni. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Dinhi sa hub. Kinsik. Oh. Hope. Kinsi. Oh, 14 tingali na. Kinsi 14. Oh. Bisag diri lang ko sa kuan. Oh, 25. Bisag go 15 14. Nagaingon siya diri nga tuna ba'y tao? Tuna ba'y tao? Nga gipagkatao nga puti? Una putan na ako siya. Ingon si Audrey. Tuna ba'y tao nga gipagkataong putli? Ako putan na. Tuna ba'y tao o wala nga putli nga gipagkatao? Doon na oy, sumala sa tuntima si Mama Mary. Oh, doon na si Mama Mary. Ikaduha, si Kristo. Si Kristo tao ba yakon? Nya, didiputli si Kristo. Di pagkatao ba yato si Kristo ang tao? Kisa may nakanak atong Kristo tao mas Mama Mary. Nya, didiputli si Kristo. Okay. Mao po na si Mama Mary. So doon na exemption ang kanang hobrat. Doon na exemption. Mao na si Mama Mary o ato lang iapil ang iyang anak. Okay. Kinayong gaman nga doon nagiputli kay sumala kay mo maginanggitima. Oh. Naingon siya din sa hub gihapon sa 25. Oh. Last 1 minute. Naingon siya nga doon na ba'y tao nga putli? Naingon siya nga wala. Kay mismo ang adlaw ug ang biton wala dili putli. Kung sa pagkaha ang tao. Sumala sa imong giingon nga doon na. Ako puta na si mo. Sisay na sayop ninyo. Si Hub o ikaw? Ubag, kaming duha lagi pulos gusto. Ikaw mo'y sayop. Ang gingon ni Hob lagi, walay tao nga putli. Doon naman doon na exemption. Doon naman na exemption pa. Sama pa ng nita. Niingon si San Pablo. Ang tanang tao mamatay. Tanang dutahan tao mamatay. Doon na may tao nga wa mamatay. Si Inog o si Elias. Sa to pa, pag may ginitag tanan, walay tao nga putli, doon na yun na sa exemption. Kana nga maong general nga pagkasulti. Kay kung may kag walay tao nga putli, unsam dito si Kristo di ay. Di dito putli si Kristo, unsam dito hugaw dito si Kristo, makasasala dito. O, na sa exemption na pagkasulti ha. Awit 4 City, doon na may putli. O, hingpit pagkamatahop ug wala gyud mansa. So, unsam man may walay mansa, tadi na hugaw. O, Time. Okay. Wala tayo. Salamat mga debatidor. Pwede naman maglaman ng usap pero sa di pa
No, doon ay ribata lang ni. With Negative stand. negative stand. Negative stand Buka na. ka, Brad. Yeah, Sa iyang negative ipabarog. stand. Cross examination. Okay. Andam na ka na, Brad. Sa pagguba sa iyang ipabarog ni Carlo Barinas. Andam na. Okay, sugdan na to. Timer start. Now. Okay, Now. ayong hapon sa tanan karon no diri sa Plaza Independencia sa itong mga higala. Labi na sa ko ang katbang karon si Bro J. Carlo Barinas. Ganahan kay ko ani nga topic mga igsoon kay sa dito pa ko sa 7:20 sige ra man gababoy og sabat. Pero kini unique sa de. Talag sa raman nato matapik. Naghaling babos. Morning. Ako gyud pamatud-an nga si Maria nakasala gyud do na gid siya sala. No, pero iya man gipangbasa mga teksto gud sa Genesis 3 bersikulo 15 nga si Maria daw ang katumanan ana. Sa prophetic iya bagyong gigamit ang words nga prophetic. Pero bisan gani sa prophetic nga mga pulong gisulti naman gyud ni Apostol Pablo diha sa Roma 16 bersikulo 20 nga sumala sa tagna ang katumanan nini mao si Kristo nga mao'y mupukan kang Satanas sa unsang paagi diha sa iyang kamatayon. Oh, diha sa iyang kamatayon. Mao nang makaingon ko nga ang akong amigo mo'y nahimong out of context. Di gani doon ako'y mga reference nga gibasa nga kining Genesis 3 bersikulo 15 nag-refer kini siya ngadtos kang Jesus Christ. Wala siya nag-refer ngadtos kang Mama Mary. Actually ako nagrespeto madyo ko kang Mama Mary. Kay siya manggay ingon ta gihatagan og kuan ba kanang gihimong inahan sa ni Ginoong Hesus. Pero wala nagpasabot nga og makabasa ka nga si Maria Birhen di wala na sala. Dunay sala oy. Sa unsang pagihang nga duna siya sala. Una nag-ingon ang Biblia. Sahog. Oh. Nag-ingon daan na dari sa Biblia o sahog. Duna ba'y taong putli? Wala gi taong putli. Oh. Job 15 bersikulo ato ning basahon. Job 15 bersikulo 14. Klaro kay tataw na nga gipahayag ni Job bisan ang mga Hudiyo ani sayon sila. Nga silang tanan gipagkatao puro jud makasasala. Nahimo lang ning mga tao karon nga nahimong walay sala tungod kay giluwas naman ni Kristo. Ingon siya de. May tao bang putli kayon og matarong nga tubangan sa Dios? Ingon si Job, nangutana siya duna ba? Ingon si Job ba duna ba gitaong putli diha sa tubangan sa Dios? Og sa Apostol Pablo may patubago na ni, iyan na dang gisulti kanina nga ningon wala gyud taong putli. Bisa ko sa wala. Unya ipabarog sa tuwa karong amigo nga duna giputli. So mahitabo gyud nga mahimong magka-contradict ni. Bisan ta magani duna tay mabasa nga dunay usa ka tawo nga matarong sa tubangan sa Dios pero wala ka na siya nagpasabot nga kana siya usa ka matarong nga di makasala. Kundi nahimo na siyang matarong pinagi sa pagtuon niya ngadto kang Ginoong Hesus. Pero before pa siya sa tagwangkan sa iyang anak makasasala na mabasa nato na siya sa buha sa awit 51. Oh, ingon siya doon na ba'y tao nga putli? Ingon ang Ginoo. Ang Diyos dili musalig sa iyang mga anghel. Dili man gani musalig ang Diyos sa mga anghel. Anghel na ha, dili tao. Ang Diyos dili musalig sa iyang mga anghel. Kay bisan gani sila iyang mga kaibisan sila sa iyang pananaw dili man putli. Ang anghel mismo ang Diyos nagsulti ana. Ang anghel mismo nagsulti nga dili gyud ang Diyos mismo nagsulti nga ang mga anghel dili man gani putli. Unsa pa kakitang mga tao? Oh, ingon si Job. Kay bisan sila sa iyang pananaw dili man putli. Ang tao pa kaha? Pruy pa kayang gisulti ni Job eh. Ang tao pa kaha? Sa pagkaputli ni Maria mga igsoon, putli siya as a virginity pero may kag wala agi sala. Di na mahimo nga naman. Numbers 23 verse 19. Ang tao puros bakakon. Nakapamakak ang tao.
Nagapamakak ang tao. Labi na kung dili ka mo to, bro, sa kapaturan. Nakapamakak ka diha kay mo nagiingon sa Juan 8 versikulo 44. Ang inyong amahan, mao ang amahan sa tanang mga bakakon. Kaya naman, dili bang kamutuos kamaturan. Ahimo kang bakakon anak, kung di kamutuos kamaturan. Kung saan nagsulti siya nga, naingong gani si Apostol Pablo, pinaagi sa sala. Mas nidagaya noon ang grasya. Oh, kung ang tao magrasyahan, kana tungod kay sa sala. Nakasala ang tao. Kung sa pa may grasya sa Diyos, kung ang tao walay sala. Mao nang naingon siya sa Roma. Pinaagi sa usa ka tao. Ang tanang tao sa kalibutan nakasala, bisan pa wala sila nakahimo sa sala, sa gihimo sa itong mga nikanan. Nakasala na sila. Pero pinaagi sa usa ka tao, ang tanan nahimong walay sala, nga mao si Kristo. So din himong nga pamaagi. Di pasabot na Apostol Pablo nga doon nagitaw nga nakasala. Nakasala kitang tanan mo nagingon si Isaiah 51. Kitang tanan nahimulag ngadto sa Dios og nakasala. Klaro kayong gingon. Kitang tanan nahimulag sa Dios og nakasala. Iya pang gigamit kanina ang gisulti diha sa Lucas 1 versikulo 47. Nga nagpasalamat si Maria kay na tao og naniya nahimutang ang grasya nga mao si Ginoong Hesus nga mao iyang manluluwas. Ano man nasayod naman daan ang mga Hudiyo gud nga makasasala sila. Nasayod na daan ang mga Hudiyo kay gisulti na daan ni Hug nga ang tanang tao dili perpekto, gani ang bulan dili perpekto. Ingon siya sa Hug 20. 25. May matarong ba o putli sa tubangan sa Diyos? Alang kaniya bisan gani ang bulan dili hayag og putli. Ang mga bituon unsa pagkahaang tao o sa lamang kaulod. Ingon siya. Bisan gani ang anghel dili putli, bisan gani ang bulan dili putli, bisan gani ang bituon dili putli. Unsa pagkahaang tao? Dili gid mahimong putli ang tao. Gawas kung mutuo siya kang Ginoong Hesus. Ingon na Apostol Pablo, pinagis pagtuon nimo sa Ginoong Hesus, ang tao giputli ug wala na siya hininginli, wala na siya gikondem sa iyang mga sala o gigrasyahan siya. Mabitaw nang hinungdan mga igsoon nga mabasa nimo nga si Maria na puno sa grasya ngano man. Yang ko na mismo gani ato nang mabasa nga maingon ko nga si Maria do nakasala. Unsa paagi nga si Maria nakasala? Tanawa. Unsa paagi nga si Maria nakasala? Ang ako magong amigo, siguro dako magong respeto kay nagtuon man siya. Nagtuon man Pero so unsa paagi nga nahimo nga si Maria gani nakasala? Nung mayon ko nga si Maria nakasala gid siya, do nagika-proban ako nga si Maria nakasala. Diya. Ningon siya. Sa diya nga si Ginoong Hesus nagwali. Nagwali siya. Kunya wala naman siya lugar sa pagkaon. So, medyo nalapas-lapasan siya sa iyang pagkaon. Dili na tarong, wala na nasakto sa oras sa iyang pagkaon. Ang nahitabo, project. O sa giingon niya sa iyang pamilya, uban sa iyang igsunog sa iyang inahan. Ingon siya dili. Your mother and your brothers are outside looking for you. Ang imong igsuon o ang imong inahan, nagtanaw kanimo tuwa sa gawas. Unsa may giingon sa iyang inahan o sa iyang igsoon? Ingon siya, he is out of mind. Wala na siya sa saktong pangisip. So yun ka imong inahan. Ingnon ka nga si Ginoong Hesus, ingnon imong walay saktong pangisip. Pagkaingon ko nga, doon nagisala. Nga naman, at first, si Maria dili mo to kang Ginoong Hesus primero. Marcos 3 31 niya balik ngadto sa 20. Tingnan siya, ang imong igsoon ug ang imong inahan tuwas gawas. Pero unsa may ilang giingon? Nawada na siya sa saktong pangisip. Kaya nga naman, wala man siya kaon tungod sa kabisi sa iyahang pagministry. Diha pa lang daan. Makaingon ako nga si Maria nadala sa iyang pagkatawanon. Dili man gud ang atong pagkatawanon, doon na kita pagkatawanon. Unang giingon diha sa Roma 15, Roma 5.
dili mawala kanato ang ato ang pagkatawhanon, ang atong pagkamakasasala. Pero magpasalamat kita sa Dios kay pinaagi siya nga ayang anak gihimo kita niyang hinpit. Oh, di ba? Pinaagi siya ang anak, makasasala lagi ta. O mismo din sa iyong libro. Oh. That's 5 minutes. That's 5 minutes. Mismo din sa inyong libro. Oh, dugay na ni kining Immaculate Conception nga doctrine. Dugay na ni gigi. Dugay na ni nga matingala bitaw kung anong nibaruga ni. Kay mismo din sa inyo gi-confirm kini nila. Gi-affirm ni nila nga dili biblical yun. Dili biblical. Pwede nimo ni mahiling. Awa. The Immaculate Conception, ang pagkaway sala ni Maria bisan pa diya siyang tangguangkan siyang inahan. Unsa man nga doktrina historically? Ingon siya diri. Ingon siya diri. The doctrine of the Immaculate Conception was hotly controverted. Ang doktrina, ang pagtulunan mahitungod sa pagaway sala ni Kristo gikan sa tabuangkan ni Maria. Kini siya hotly controverted. Amo bitaw bisa karon nga debate tani. Hotly controverted. In the age of faith, sa katuigan sa mga pagtuo. Ingon dahil siya diri. There is virtually no warrant. Virtually of no warrant. There is virtually no warrant for it in the Bible. Kini dili kagarantisado, wala ikagarantiya nga kining pagka-Immaculate Conception na Biblia. Mabasa na sa world history. Tahana, dili nimo ikagarantiya. Mabitaw ng mayong kaganina sa Genesis 3 versikulo 15, prophetic. Kayon ko nga wrong interpretation. Kaya sa prophetic, si Jesus Christ man mo i-interpret. Napa? Buhat, Salmo 1. Moingon tagway sala ang tao, dili oy. Mabasa na to na. Ingon siya. Surely I was sinful at birth. Nakasiguro ako gagikan pamanggani sa akong paganak, ako na makasasala. Surely I was sinful at birth. Sinful from the time of my mother's conceived me. Ito daw, makasasala ako sa diha pa ako sa taguangkan sa akong inahan. Na moingon na tagulay sala. Moy sala. Kung bitaw nang mga Hudiyo, mismo ang mga Hudiyo, bro, si Carlo, makasabot yun sila nga sila makasasala sila. Last 2 minutes. Oh, makasasala sila. Juan 9. Oh, Juan 9. Kunang kayon ko nga kita gigrasyahan lang ta sa Dios nga wala isipa ang atong mga sala apil na si Mama Mary. Pero at first nung nagisala, bisan gani nga si Kristo nagministeryo, iya man nagingnan nga wala ka sa saktong pag-isip. Oh, nya kanada pagingon nimo sa imong anak nga wala ka sa saktong pag-isip, dili day na sala. Sala na oy. Sala na. Ingon sa diri. Pila to, last 2 minutes? 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. Ako na lang pasahod, gamay na lang. 9:34. Tahuan. Ingon siya rin. You were safe in sin at birth. How dare you to lecture us? Ingon siya nga. Kaun sa mga ikaw na mahinoy, manudlo na mo. Ngagikan sa imo gani sa pagkatao nimo, makasasala ka naman gani. Sige sa mangga nga manudlo sa mo. Kung lagi na kay mga Hudiyo, culture nila nga nakaibalo gid sila nga makasasala sila. Mismo gani si Maria, ingon man gani siya nga kanang nagbalipayon ako. Nagbalipayon siya bro, di Carlo. Tungod kay ana-ana kaniya ang manluluwas. Mismo si Daniela na.
Ingon magani siya nga kalimti ang among mga sala sa among mga kaliwatan. O gyapil ginana do nagisala lagi. Kani ingon ma mo gani nang ingon ni siya. Wala gyud tao kay bisan gani ang anghel dili putli kun sa pagkaantaw. Putli si Maria sa iyang pagkababae. Pero at first doon na siya sala kaya maging na niyang anak nga wala ka sa saktong pag-isip. Oh. Time. Okay. O kato yung pagpabarok ni Brother Jano Soliano. Nya, andam na ka Brad, Gicarlo, kayahang pagpangutana. Andam na bro. Sa 10 grasya sa minutes. Ginoo. Timer start. Now. Now. Okay. Unang pangutana bro. Premise niya. Kay ang tima nako, ako mang pamatud-an nga si Santa Maria walay sala o putli o walay mansa. No, mao man gina. Karon bro, unang pangutana premise ni. Sumala sa Biblia, unang Juan 3:4. Ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Pangutana, kung si Santa Maria na ay sala, unsa may nalapas nga sugo ni Mama Mary, unsa may ang nalapas nga sugo sa Dios ni Mama Mary, unsa iyang nalapas kung naa say sala? Ang iyang nalapas kato lang na niyang inahan nga wala makasasaktong pag-isip. Oh, wala sala niya. Usa na nga ako nakita. Ingon man niya magkaingnan niya. Wala ka. Nabubasa ko ha? Ako ba nagibasa? Di ba? Naingon siya nga ang imong mga itsyon, ang mga natos gawas. O sa giingon nila. Wala na siya sa saktong pag-isip. Kaya nga naman, wala siya sa saktong kaon. So munang ilang kwaon si Ginoong Hesus. Kung sala nga akong nakita. Sunod pangutana bro, asa mabasa sa Biblia nga kung ingon ka wala na kay saktong pangisip, maglapas na sa sugo sa Dios. Ay, tayo mabasa. Ay, kanahin mo nagkaingnan nga taong buwang-buwang. Asa sila? Oh, taas Biblia, wala ka kabasaan na nga. Ang tao nga maingon nga, ikaw buwang-buwang. Ato ka sa... Objection, Mr. Moderator. Sa mo objection Brad Carlo. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, asa nga sitas mabasa niya sa Biblia. Timer start ta. Asa na nga sitas mabasa sa Biblia nga kung ingon ka nga nawat-an siya pangisip, nakalapas ang sugo sa Dios ana. Nay 1 hour ha. Oh, dahil 1 hour. 1 minute. Asa na nga sitas? Sumala sa kaingon sa Marcos, Timer continue. nabuang. Mabasa ni mo na sa Marcos 3. Nabuang na siya. Nangutan na siya, asa mabasa? Nay nasulat nimo diri sa Mateo. Kaya kung ang tao musulti sa imong isig ka tao nga buang-buang, ha? Siya ro nakabal. Di na lang siguro kung basa na kay murag klaro naman siguro na ibal ana to, bro. Sitas lang bro, sitas. Oh, sitas lang. Ako lang nilakto, di ako bang pangitaon. Ha? Pero sure kong ebalo ka na. Ang akong pangutana, kinauman nga asa na nga sitas. Ako Hindi, mga wala lang ngayon si Muha nga. Ngayon kang sitas. wala sitas na. Na sitas. Pero ako sa pangitaon. Wala yung matutuli. Sunod lang pangutana. sige, Sunod lang pangutana. another question Oo. Brad Carlo. Diha sa unang Juan 3:4, ang sala mao man gyud ang paglapas sa sugo sa Dios. So matawag kag naisala kung imong gilapas ang sugo sa Dios. Nya niingon man ka si Santa Maria naisala. Unsang sugo sa Dios nga gilapas ni Mama Mary para mutuo kog naisala sa Mama Mary. Mo lagi na sugo lagi. I-apply ari sa nato ipang imo pangutana to. Pangutana to. Pangutana to niya Brad. Unsang sugo sa Dios nga nalapas ni Mama Mary para mutuo kog naisala. Mo lagi na iyang ingon nga nabuang na ka. Muna mong ngutana ka na teksto nga asa mabasa ako sa nang pangitaon kaya kalimot ako sa teksto. Ano na yung teksto pero ako sa nasayod na mag-ana gyud. Sunod pangutana. Di sa porta to na. Pangutana kay Mapasa kandam no. mangita pa man sa teksto di ay. Okay. Di ba tigan ni andam ka dati. Oh, sige lang. Sige matanan sad. Awit 4:7. Nag-ingon man diri bro. Tahong kagayod akong pinangga. Hingpit ka ug wala gyoy man sa kanimo. Biining tanan si Maria ang tubag. Ang pangutana sa akong gibasa, may nadungog ka bang Maria o wala? Yes or no? Diya sa imong Biblia basing doon May na Maria. nadungog o wala? Yes or no? Sa imong Biblia Objection, Mr. Moderator. Sa mo nga objection na Brad Carlo. Naa sa tong role sa debate nga ang kategorikal tubagon. Yes or no man ang pangutana, ipatubag Mr. Moderator. sige. Palihog ko ga. Basa balik. Brad. Tara, paliko na po pangutana Mr. Moderator ha. Awit 4:7 premise ni. Niingon din tahom kagayod akong pinangga. Hingpit ka ug wala gyoy man sa kanimo. So nay pinangga ang Ginoo ug wala gyoy man sa diha kaniya. Iining tanan si Maria ang tubag. Pangutana, sa akong gibasa may nadungog ka bang Maria? Yes or no? Doon ako'y nadungog nga Maria. Salamat. Basa.
Doon ako'y nadungog nga Maria. Pero wala diya sa awit 4:7. Basahan na. Basa. Basa sa kung awit 4:7. Ano ka? Oh, basa. Okay. Awit 4:7 nagingon dinhi. Tahom kagayod akong pinangga. Hingpit ka og wala gyud mansa. Uyon ka dinhi sa akong mabasa nga walay mansa. Yes or no? Uyon Oh, ka ni? sige. Basa. Uyon ka ni. Uyon ka na mabasa man mo. Sige. Uyon ba ka ni? Oh. Walay mansa. Oh. O niya. Niining tanan si Maria ang tubag. Uyon ka ni. Asa ayaw. Ay mong gibayan sa. Ang iyang gibasa sa awit 4:7. Sa awit 4:7. Hindi mo magilagto das komentary. Mao bitaw na bitaw. Ayaw. Muji ko. Kami kita komentary. Tak mau gani. Kaya wa man gamit kanina kuan. Wa man siya gamit kanina. Wa man siya gamit kanina. Gamit kag footnote. Oh. Diba, ligaw sa footnote. Oh. Gami mas. Iya mo, sakto mas moderator. Ang akong gikuan siya kaya gisumpay diha. Naman ang sumpay mo. Kaya man sumpay. Mao bitaw. Oh, mo lagi na. Imong gibasa diha sa awit 4:7. Asa man ni natungod sa city man. Lagi, awit 4:7 imo nang gamit niya. Basa. Pero ayaw nga si Maria. Ay magbuot lang daw eh. Ako man yung pangutan na. Dapat ang imong trabaho pagtubag. Oo. O sige, Mr. Moderator, ipatubag ni Oo. Mr. Moderator. Sa awit 4:7, nagisgot man diri. Pagkatahom mo gayud akong pinangga, hingpit ka og wala gyud mansa. Sumala sa akong gibasa, may mansa o walay mansa? Okay, pareho ko. Walay mansa. Oh, salamat. Oh, walay mansa gito pa ako. Explanation. Explanation. Sa iyang gibasa, matahom og walay mansa. Ha? Pero wala nagsulti na nga si Maria. Tama niya naman nagisumpayan sa putnot. Magbasa siya putnot nga mo si Maria din na. Okay. Ba, ipangutanas putnot. Mana ka? Oh, man ako. Ipangutanas putnot kung imo na putnot. Pangutanas. Ano pangutan na? O nya ningon ka walay mabasa ang Maria diha. O pag ingon ganig walay mabasa diha sa akong gibasa. O nya giingon man diri. Niining tanan si Maria ang tubag. Pangutan na may nadungog kang Maria wala. Naay na dungog. Oh, naaman diha. Naay na dungog. Pero sa imo man ang putnot. Okay, salamat. Oh, sa imo nang putnot. Sa imo nang komentary. Salamat. Oh, imo man sad na kay imo man ang ipamatudan sumala sa imong Biblia og referensya. Ha? Imo na katungodan nimo. Doon ako nadungog nga si Maria. Oh, pero ang akong katungod din karon sa imong gibasa din sa kuang Biblia, dili man sad si Maria. Okay, mananong tubag. Another question, Brad Kalo. Okay. Okay, sana pangutana. Ningon ka pa ganina, basta pa gani imong abla sa imong laway, na mahayag ka, nga walay tao, nga way sala, di ba ni anak ka? Tanang tao nakasala yun. Nya karon, dinhi sa Roma 8:33, akong i-premise ni ha. Nagingon diri sa Roma 8:33. Kinsa may mangahas pagsumbong sa mga piniling katauhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Nya ingon ka tanang taon nakasala. Nya gingon sa Roma 8:33, ang Dios mismo nag-ila kanilang walay sala. Pangutana sa akong gibasa, way sala o nay sala? Tubag, Sa akong gibasa? tubag, walay sala. Oy, Okay, tubag, kami na sa Explanation. explanation. Walay sala. Nga naman, sumala sa imong mabasa diya sa bersikulo 5 sa Roma, wa man gud mo tarong nga magbasa. Iisip ko sila nga walay sala pinaagi sa dugo ni Kristo. O di ba? Iisip ka nga wala na kay sala, pinaagi sa pagdawat nimo sa dugo ni Kristo. Pero at first makasasala ka. Giluwas lang ka sa dugo ni Kristo. Kanang imong gibasa ulahin naman na. Ulahin na imong gibasa. Sunod pangutana, Brad. Oh, sunod pangutana. Matod pa nimo ni uyo na ka nga walay sala. Unya ningon ka pa ganina, ang tanang taon naagi sala. Pangutana, kinsay pakako ninyo? Si Pablo ikaw. Di lagi ko bagakon kaya naman sa Biblia. Oh. Oh, di po bagako si Apostol Pablo ngano? Naingon man si Apostol Pablo bisan pag-ato ng basahon. Naingon si Job, ang tanan walay putli. Ug tanan nakasala ingon si Isaias, nakalapas. Naipalayo kita sa grasya sa Diyos. Pero naingon sa Apostol Pablo sa 5, nagpasalamat ako sa Diyos kay kita gitubos sa pinagi sa dugo ni Kristo. Ug wala nailha ang atong sala. Sunod pangutana, Brad. O sunod Ano na pangutana? Ya antikana. Di ba ang ato ang role sa debate dili mo gawa sa tima? Yes or no? Oh, wala. Okay, dili mo gawa sa tima. Wala ni gawa. Base sa tong tima, si Maria may sala o may sala? Lagi sala kaya Base sa tong tima, may sala wala? sa atong tema imong pamatud-an. Objection, Mr. Moderator. Kung pamatudan. Objection, ha? Jika Ang akong objection, Mr. Moderator, ang nasa tong rules na tubagon ang pangutanang kategorikal. Okay. So, balik ko pangutana, Mr. Moderator, kay wala niya tubaga. Nasa rules sa atong debate, bro, Jano Soliano. Atong masahol ang rola Oo. kasi nalimot siya. Oo, sige, sige. Matod pa din ang tema pamatud-an ko si Santa Maria walay sala sumala sa Biblia o referensya. Sige. Wala man nimo tubagaw direct o kategorikal akong pangutana. Balik ko na ako pangutana, Mr. Moderator.
di ba naa sa atong rules nga dili ta mo gawa sa tima? Yes or no? Yes. Okay. Sunod pangutana, base sa atong tima, may sala si Maria o nay sala? Naalagi sala. May sala o walay sala? Ay sala sa tong tima kay mo man na pamatudan yung may sala. Anya ko wa may sala na sa tong tima. Mato pa nimo, naa sa atong tima na sala sa Mama Mary. Mahimo bang atong ipabasa sa moderator kung naa bay sala sa Mama Mary sumala sa atong tima? Mao gani na akong giingon sa imo ha. Hindi ka objection mo sa moderator ha. o ganang katinawan kung doon na kay mabasa sa Elias. Di, Mr. Moderator, nangutana po niya, Mr. Moderator, na dili ta mo gawa sa tima. Oo. Eh, naman na sa itong role, sige mo gawa sa tima. Niya, ang akong pangutana, Mr. Moderator, nangutana po niya, diha sa atong tima. Sa atong tima, Sa tima. o sa atong tima ba, si Mama Miri, na isala o walay sala, ang iyang tubag sa atong tima na akong isala sa Mama Miri. Basaha ko ng Mr. Moderator kung nagtugaan ba ni siya sa tinuod sa atong tima, na naa akong isala sa Mama Miri. Palihog lang, Mr. Moderator. Atong gibasa na to ganyan, no? Oo. Gusto pa nimo balikon para itong pagbasa para maka... Di, ako siyang pangutana, Mr. Moderator, base sa atong tima, may sala sa Mama Miri o way sala? Yan ang ito Sama ako na lagi nang gitubag siya. Ato lagi ikaw may naghimo anang atima. Lagi. Nga imo pamatudan nga walay sala. Akong pamatudan nga naay sala. Objection, Mr. Oo, Moderator. nya ninyo tesa ditubag ko. Sa may Ditubag ko. Kailan mabalik na nila. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, dili niya lawgawon ba? Wa man kumiingon base sa iyaha, may salas Maria. Wa man mangutana base sa imo. Base sa akong tima. Base sa akong tima, may salas Mama Miri o sa... Sa tuwa laging tema imo patutuan nga na dunay sala, walay sala. Oh, may sala. Oh, walay sala. Basis tema. Okay, salamat. Oh, basis tema walay sala. Oh. Ano man ang tema? Ako sa mo. Ah. Another question. Okay, sa pangutana. Si Carobrinas. Diha sa Hinesis 3:15, kaduna may babae nga muyatak sa bitin o sa demonyo. Karon inigar man ka nga dili ni si Mama Miri. Kung dili ni si Mama Miri, kinsa marini? Basa. Sige. Basaho na to, kinsa ni? Oh, kung di si Mama Miri. Oh, kundis Mama Mary, basa. Oh. Ingon siya dire pre, si Carly Marinas, to basahon. He will crush your head. Sa ato pa, pagayatakan ng imong mga ulo, basa. And you will strike in his head. The antagonism between people and snake is used as symbolize. Kining may tungod sa pagyatak o kining ulo sa bitin, kini siya nagkahulugan. The outcome of the titanic struggle between God and the evil one. Struggle played in the heart and history of mankind. Sa ato pag kinidiyahin nga history, ngadto na mga katawhan, katay mo gibasa ganina, nga katawhan, mankind, the offspring of a woman, sa mga kaliwat sa inahan. Okay, so pag-utaba. Eventually had the promise fulfilled in Christ. Si Kristo may katumanan. Okay, kanang human diha kasi kisgutan kinsa na human. Kaliwat lagi. Kinsa ganin ang kaliwat? Kaliwat lagi ni sa babae Kinsa na bayhana? og sa bitin. Kinsa na bayhana? Wala gisulti kundi Wala mga gisulti. katawhan. Wala gisulti. Wala mga katawhan unya ang katumanan tubag. Ang tubag a promise fulfilled in Christ. Okay, sunod pangutana. So pag-utaba para si Carlo. Dini sa Inisis 3:15 gapon, itigabuyan din eh. Ingon ka din nga katawhan. Kunya nag-ingon man din sa Inisis 3:15. Sa akong gibasa, ang babae mao ang katawhan nga nagpakataw sa manluluwas. So kana ding babae nga muyatak sa bitin, mao ang nagpakataw sa manluluwas. Pangutana, sumala sa bag-ong tugon, kinsa man ang babae nga nagpakataw sa manluluwas? Si Maria lagi Okay, si nagpagkatao. Maria, salamat. Pero dili lagi na mo tasa. Dili lagi na mo. Dili lagi na mo. Kaya nasa awan. Oh, na mo ko 1 minute. Oh. Offspring lagi na, kaliwatan ba? Kaliwatan nato ba? Si Maria mo nanganak pero ang point of view sa teksto, Roma 16:20, si Kristo mo nagtamak, dili si Maria. Sunod pangutana. Oh. Anak ka? Utana, okay. Mato pa nimo, si Kristo ang nagtamak, unya layo kay kag abot kag Roma. Ang ato pangutan na diri mas Genesis 3:15. Mao man ay footnote. Abot no din basa. Mao man Sunod pangutan na. Sunod pangutan na. Sa Genesis 3:15, ang gisgutan niya lalaki o babae? Offspring gani ang basaw na. Objection, Mr. nasa. Moderator. Mr. Moderator, ang akong pangutana patubag. Kay naaman na sa tong tema nga ang kategorikal nga pangutana tumaguno kategorikal. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, sa Genesis 3:15, ang gisgutan na babae o lalaki? Babae. Babae. Explanation. Balikon ako. Ingon siya dire. The antagonism between people and snake is used as a symbolize. Sa tupag ang babae o ang bitin kini siya nagkahulugan not literally. Ha?
symbolize the outcome of the titanic struggle between God and mankind sa mga katawhan. Sa ito pa, mga katawhan ni Brother Carly Badinas, apil babae or lalaki ni ini. Pero ang main point ang gitudloan ni, this prophecy is fulfilled in Jesus Christ, Roma 16 versikulo 20. Okay, salamat. Salamat sa imuhang tubag. Pangutan na Brad Carlo. Sunod pangutana bro. Matud pa nimo bro nga babae nagpasabot og katawhan. Sakto ba to? Yes, symbolize. Possibilize og katawhan. Nga si Mama Miri bro, apil ba siya sa katawhan? Apel na lagana na. Katawhan na? Pero, nangutana ka, apel. Sa man mo. So, wala pa pangutan na. Pangutan na to eh. Kasi niya, iyato sa Apil pangutan na. ba si Maria sa katawhan? Apilo, kapag man ka. Yes. Karon kay apil man sa ato pa, uyon ka suot ko siya sa Jesus 15. Sunod lagi kay Juan na ginagitawag lagi siya people. Salamat. Apel siya, pero dili siya maoy point of view. Kaya ang gisulti din ang prophecy din basahan ko balik ha. Promise fulfilled sa imong giingon kanina nga prophetic. Kini nga siya nga propesya or ang mga promesa fulfilled in Christ. Mabasa sa Roma si Pablo magisulti na 16:20. Pangutan na Brad Carlo. Sunod pangutana, kanang tao puno sa grasya bro. Ang sala makagahom niya dili. Dili na kung giluwas. Salamat. Pero sa wala pa siya luwas naingon siya dire basa na po ko si mo Siya mga mong gibasa, dili na mo gahom kung giluwas ka na ni Kristo. Pero kung wala pa ka luwas napagadiha sa sala, nag-ingon siya dire, but where sin increase, grace increase all more. Kung ang sala nagapabilin, nagaperminti pa siya da si Muha, ang grasya usap nagapabilin. Mas nilabaw ang grasya. Busa ningon siya kanimong gibasa kanina nga wala na 1 minute. sa sala. Sakto man na. Pangutan na Brad. Okay, sunod pangutana. Diha sa San Lucas 1:28 nga si Mama Miri puno man sa grasya. Niyan nang tungura kay puno naman siya sa grasya. May sala siya wala. Doon na lagi sala ningon si Job, walay taong perpekto. Gabisan gani ang anghel dili perpekto. Unsa pagkaha ang tao nga sama ra sa ulod. Una. Naka. Sunod pangutana, asa mabasa litra po litra kapitulo bersikulo si Maria na isala. Dili na ko mubasag litra por litra. Kaya nga naman. Moderator. Sa may mga sa Mr. Moderator, Post ta. Mr. Moderator, ako 30 pangutana seconds. ng ayo kong kapitulo bersikulo nga mabasa. Nga litra po litra ba? Explicitly. Contradiction, ha? Nga si Santa Maria na isala. Sige Brad, nangayo siya o katinawan Brad. Aron ang gisulti makagupa sa iyang kabarog nga si Maria mabasag yun galit sa letra. Sala yun. Siya rin naingon kanina. Muna mo akong kuan mo counter ko. Siya rin nagbasa sa kanina nga kung mugamit ang Bible not literal ato siyang irliteral. Siya rin nagsulti na kanina ha. Siya rin nagsulti na kanina kundi ato siyang masabot. Sa Ang sa text Brad, mo yan ipang siya may nagsulti kanina. Siya may nagsulti na sa niya siya nga. Basta Wala mong pangutana sa gisulti na kapag ganina. Ang akong pangutana, kay ninigar man ka sa kontima nga si Maria, walay sala. Ya para nimo, kay negative man ka may sala. Nangutana ko nimo, asa na mabasa kapitulo bersikulo diha sa Biblia, explicitly ha, litra por litra, nga si Maria na isala. Asa na nga tikso? wa tay mabasa nga si Maria walay sala. Nabasa. Time na? Wala ba second? Wala tay mabasa nga si Maria walay sala. Pero sumala si mong explain kanina, dili nag-miss pa nga atong basahon literal, kundi atong masabot. Ikaw na nagsulti na kanina. Okay. Wala may mabasa litra po litra nga si Santa Maria na ay sala, di ba? Ikay na mong ana. Katong imong tupad pa ganina, sakto sayo. Sakto to. Okay, sakto. Sakto mo way mabasa. Sakto at amo amin medyo nga nga walay mabasa. Okay, balik. Pero ikaw na mo ginag-ingon kanina. Time. Salamat kaninyong doon no. Doon na pa ba mo'y Ano,